Pero makulit talaga si Maring Nieves. Pare kasi, nai-inlove ako sa'yo. Lalo ako nagulat sa narinig ko. Tanghaling tapat nun, kaming dalawa lang ang nasa bahay. Bigla niya akong hinalikan. Namimiss na daw niya si Lance. Wala daw ibang makapagpapaligaya sa kanya bukod sa asawa niya, kundi ako. Tobias ang pangalan ko, o Toby na lang Kuya Roms. Isa akong tricycle driver, 24 years old. Actually kuya, college grad naman ako at naghihintay lang ng tawag ng kumpanyang in-applyan ko abroad. Kaibigan at kasama ko si paring Lance sa TODA at isa din siya sa mga tricycle driver. Halos kasabay ko lang si paring Lance na pumasok bilang driver. Pinalitan niya ang tatay niya na matanda na. Nag-apply din siya ng trabaho sa ibang bansa, sa Dubai. Karamihan kasi ng mga kapatid niya ay doon na nagtatrabaho. Matanda lang si paring Lance ng 2 taon sa akin. Hanggang sa nabuntis niya ang girlfriend niyang si Nieves. Mas bata sa kanya ng 3 taon. Nang manganak si Nieves ay kinuha nila akong ninong. Kaya naging magkumpare at kumare ko sila. May napapansin naman ako kay Maring Nieves. Madalas na nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin o nakasulyap. Hindi naman kasi sa pagmamayabang Kuya Roms, guwapo ako. Matangkad, sakto lang ang pangangatawan. Nag-gym ako dati pero itinigil ko na. Inalagaan ko na lang ang sarili ko. Wala akong bisyo. Umiinom ako pero konti lang at kapag may okasyon lang, moreno ako dahil na rin sa klase ng trabaho ko na tricycle driver. Kaya naman, maraming babae at bakla ang nagkakagusto sa akin. Kaya si Maring Nieves na kaagad na ay nahalata ko na may crush ito sa akin. Binaliwala ko na lang kasi hindi naman na siya iba sa akin. Kaibigan ko si paring Lance, kaya hindi talaga pwede. Normal lang naman kung umahanga siya. Lilipas din naman kapag hindi ko pinansin. Kung ganda ang pag-uusapan, masasabi ko na maganda talaga si Maring Nieves. Sexy, katamtaman ng kaputian. Mahaba ang buhok na para bang masarap hawiin dahil sa lambot at ganda ng bagsak nito. Maganda rin ang mga mata niya. Maraming mga pagkakataon na hindi talaga maiiwasan na magkikita kami ni Maring Nieves. Minsan kasi sumasama siya kay paring Lance na mamasada. At kung minsan, nagyayaya si paring Lance sa bahay nila para mag-inom, kaming 2 lang naman. Maganda kasi ang tunog ng video okay ni pare, kaya gusto ko rin talaga sa bahay nila. Iinom lang ng konti. Tamang banding lang ba? Ganon. Habang madalas naman kami nakikita, hindi naman maiwasan namin ni Maring Nieves na mag-usap rin. Dito ay lalo ko siyang nakahalata na may gusto sa akin. Ako na lang ang umiiwas dahil nahihiya ako kay pare. May mga pagkakataon pa nga na galing sa pamimili si Mare ay sa tricycle ko na siya sumakay. Dahil nauna sa pila si pare at may iba pang pasahero. Inihatid ko siya sa bahay nila. Inaya akong magmerienda muna. Bumaba ako sa tricycle matapos ko iparada muna sa tabi. Nagtimpla ng kape si Maring Nieves. Nagkape na muna ako sa bahay nila. Naiisip ko talaga na maganda talaga si Mare. Mag-iisang taon na ang anak nila ni pare. Kaya bumabalik na ang dati niyang katawan. Nagulat naman ako nang biglang nagsalita si Mare sa akin. Pare, hindi ko napapansin na nagkaroon ka ng girlfriend. Natawa ako sa tanong ni Mare. Naku Mare, marami akong GF. Sikreto nga lang.
Meron talaga kasi yung GF nasa Canada ngayon. Kaya nga yun ang hinihintay kong tawag ngayon dahil nag-apply din ako doon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ako nga pare, malapit na umalis si Lance. Tiyak nito, malulungkot ako. Pinipigilan ko nga siya na wag na muna umalis. Pero ayaw niya talaga paawat. Mas kailangan daw ngayon habang maliit pa ang anak namin. Andito lang naman ako mare kung malulungkot ka. Tawagan mo lang ako. Gumanda lalo si Mare. Nangumiti siya dahil sa sinabi ko. Nang maubos ko na ang kape ko ay nagpaalam na ako sa kanya. Habang nagmamaneho ako pabalik sa pila ay naiisip ko ang sinabi ko kay Mare. Bakit ko ba nasabi yun? Wala naman talaga sa akin yun. Baka seryosohin ni Mare. Lagot na. Hanggang isang araw, masayang ibinalita sa akin ni Pare na paalis na daw siya papunta ng Dubai. Sobrang saya ni Pare. Paring Toby, sa Sabado ng gabi, sa bahay tayo ha. Lunes na kasi ang flight ko, baka hindi na tayo magkikita. Matagal. Sige pare, walang problema. Darating ako, paring Lance. Mabuti ka pa. Nauna ka nang tinawagan ng kumpanya mo. Ako kaya, kailan? Baka matagalan ka pa pare. Canada kasi yung in-applyan mo. Matagal yun. Basta pare, sa Sabado ha. Sumapit ang araw ng Sabado. 3:00 pa lang ng hapon ay nagpahinga na ako sa pamamasada ko. Umuwi muna ako sa bahay para makapaghanda, naligo at nagpalit ng damit. Dumating ako sa bahay nila paring Lance 6:00 na ng gabi. May ilang mga bisita, ilang kamag-anak nila Maring Nieves at paring Lance. Naroon din ang presidente ng TODA namin at ilang mga kasamang tricycle driver. Pare, kain ka lang ng kain dyan. Mamaya-maya tatagay tayo. Salita ni paring Lance sa akin. Pagkatapos kong kumain, ay kumuha na lamang ako ng isang bote ng beer. Alam naman ni paring Lance na hindi talaga ako umiinom masyado. Tamang kwentuhan lang. Si Maring Nieves ay abala naman sa mga bisita. Hanggang sa may napansin akong isang babaeng bisita ni Mare. Maganda siya, medyo matangkad at maganda ang katawan. Saktong-sakto ang sukat ng mga bilog niyang mga prutas. Panay ang sulyap sa akin. Lumabas muna ako sandali dahil medyo masikip at mainit ang sala nila. Hindi kaya ng isang stand fan ng init ng mga taong nasa loob. Maya-maya ay lumapit si Mare kasama ang magandang babae na nakita ko. Paring Toby, siya nga pala si Maan, kaibigan ko, classmate ko noong high school. Nahihiya pang nakipagkamay sa akin si Maan. Hi Maan, nice meeting you. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kaagad kong dineskartihan si Maan. Maganda na, mabait pa. Iniwan na kami ni Maring Nieves. Tamang-tama ito para na rin hindi na tuluyang mabaling sa akin ang atensyon ni Maring Nieves. Para tuluyan na niya akong iwasan. Masarap kausap si Maan. Taga-kabilang bayan siya. Kaya lang, kaagad niyang inamin sa akin na may asawa na siya. Napansin ko naman ang mga lungkot sa kanyang mga mata. Nang mga oras na yon ay nasa labas lang kami na may upuan na magkatabi at umiinom din siya ng San Mig Light. Unti-unti nang nagpaalam ang ilang mga bisita ni paring Lance. Nakailang bote na rin ako ng beer. Napasarap ako ng inom dahil kausap ko ang magandang si Maan. Si Maan ay ganun din. Tuloy lang sa pagkukwento sa akin si Maan hanggang sinabi na nga niya na 5 taon na silang kasal ng kanyang asawa pero wala pa silang anak.
Noong una ay masaya pa ang kanilang pagsasama, pero habang tumatagal ay tumatabang na. Madalas nilang pagtalunan ang hindi nila pagkakaroon ng anak. Laging mainit ang ulo ng kanyang asawa. Minsan dumadating din sa puntong nasasaktan siya nito dahil madalas na umuwi ng gabi kapag galing ng trabaho, lasing at mainit ang ulo. Ginagawa naman daw nila ang lahat pero hindi talaga sila makabuo. Sabik na rin daw siyang may batang inaalagaan para makumpleto na ang kanyang pagkatao. Hindi na malaman ni Maan kung ano ang gagawin niya. Nakarami na ng inom si Maan, kung kaya pinigilan ko na siya. Kanina pa pala kami pinagmamasdan ni paring Lance. Pare, malamok dyan, pumasok na kayo dito sa loob at kami na lamang ni Mari mo ang tao dito. Papasok na sana ako sa loob ng Toby, gusto ko nang umuwi. Masakit na talaga ang ulo ko. Salita ni Maan sa akin. Paring Lance, uuwi na daw si Maan. Ihatid ko na. Biniro pa ako ni paring Lance na, pre, diretso uwi ha. Baka kung saan pa kayo sumabit. Nang nakasakay na si Maan sa tricycle ko, ay nagsalita siya na, Toby, ayoko munang umuwi sa bahay. Magagalit ang asawa ko kapag nalaman niyang lasing ako. Dalhin mo na lang ako kahit saan. Magte-text na lang ako sa asawa ko na nasa bahay ako nila Nieves matutulog. Maliman Kuya Roms pero sinamantala ko ang pagkakataon. Dinala ko si Maan sa motel. At dito ay nagpahinga kami. Nagpahinga muna ng konti at pagkatapos dahil pareho na kaming nakainom. Alam mo naman kapag nakainom ang tao ay nagiinit ang pakiramdam. Ganon kami kuya, kaya ayon at nasungkit ko at napitas ang malaking pakwan ni Maan. Maraming nangyari sa aming dalawa. Madaling araw na kami nakalabas ni Maan. Nagpahatid na lamang siya sa may sakayan papunta sa kanila. Nakaalis na si paring Lance papunta ng Dubai. Si Maring Nieves naman ay panayang papansin lalo sa akin. Madalas niya akong abangan para sakyan. Kahit marami namang mga tricycle na pwede niyang sakyan, ako na lang ang umiiwas. Baka mamataan kami ng mga marites. Alam mo na, kapag nadali ng mga marites, tiyak na may dagdag ang kwento. Wala pa akong balita kay Maan magmula na may mangyari sa amin. Nahihiya naman ako kay Nieves na hingin ang number pati ang Facebook. Hanggang sa hindi na talaga ako nakatiis, kinapalang ko na ang mukha ko. Hiningi ko ang number ni Maan pati na rin ang FB account niya. Pero hindi naman sumasagot sa text at FR ko si Maan. Makalipas ang 2 buwan, nakatanggap ako ng tawag mula sa inaplayan ko sa Canada at may magandang balita. Nakatakda ang aking pag-alis sa susunod na buwan. Sobrang saya ko. Kaya inihanda ko na ang aking sarili. Nabalitaan naman kaagad ito ni Maring Nieves, kaya pinuntahan niya ako sa bahay. Nagulat ako kay Mare. Pre, ganun na lang ba yon? Basta ka na lamang aalis? Lalo ako malulungkot niyan. Wala na nga si Lance tapos mawawala ka pa. Mare naman. Mag-abroad lang ako, hindi ako mawawala. Pero makulit talaga si Maring Nieves. Pare kasi, nai-inlove ako sa'yo. Lalo ako nagulat sa narinig ko. Tanghaling tapat nun, kaming dalawa lang ang nasa bahay. Bigla niya akong hinalikan. Namimiss na daw niya si Lance. Wala daw ibang makapagpapaligaya sa kanya bukod sa asawa niya, kundi ako. Nagtuloy-tuloy ang halikan namin ni Nieves, Kuya Roms.
hanggang nauwi na nga sa injection game. May nangyari sa amin ni Mare kahit tanghaling tapat. Maganda ang nangyari sa amin. Alam ko na napasaya ko si Maring Nieves. Tinanong ko si Mare kung kamusta na si Maan. Sabi niya, "Wag mo na guluhin. Masaya na si Maan ngayon sa kanyang asawa." Okay naman pala kung ganon. Eh di ikaw na lang. Biro ko kay Mare. After 1 month, Kuya Roms, nakaalis na ako papunta ng Canada. Nagkita kami ng long time GF ko. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako nang tinanggap ni Maan ang FR ko. Kaagad ko siyang kinamusta at sumagot naman. Masaya na ako, Toby, dahil nabuntis ako at malaki ang pinagbago ng asawa ko. Hindi na siya umiinom ng alak. Hindi na siya nagpapagabi ng uwi galing ng trabaho at hindi na ako sinasaktan. Ganun naman pala, edi okay na ang lahat sa inyo. Sagot ko. Pero may problema ako, Toby. Buntis ako pero hindi ako sigurado kung siya ang ama ng dinadala ko. Baka ikaw, Toby, ang ama nitong dinadala ko. Muntik ko nang mabitawan ang cellphone ko, Kuya Roms, sa gulat ko nang marinig ang sinabi ni Maan. Hanggang dito na lang muna, Kuya Tobias.